biro, purong totoo. Nakita ko naman ng pagkagulat sabay ng pamumula ng mukha ng asawa ko. Asawa? Ang sarap pakinggan. Damn it, Alexander. What is really happening to you, huh? Parang dati lang ayaw na ayaw mo mag-asawa pero ngayon mukha kang tanga dahil sa mga mabubulaklak na lumalabas sa bibig mo. Kastigo ng isip ko. Pinalo ni Nancy ang braso ko na nakapagpatawa kay Mr. Tolentino. Yang bibig mo, Mr. Montenegro, masyadong sweet nang lumalabas. Wika ng asawa ko na nakapagpatawa rin sa akin ng mahina. Don't worry, sweetheart. Sa'yo lang naman ako ganito. Besides, mas sweets pa rin ang lips mo. Then I grinned at her. Nanlaki ang mata niya at mas lalo pang namulang magkabila niyang pisngi. Kinurot niya ako sa tagiliran at napatawa na ako ng malakas. Bastos? Wika nito pero nginitian ko lamang siya at hinalikan sa noo. Nilingon ko si Mr. Tolentino na may namamanghang tingin. Sir? Pukaw ko sa atensyon niya. You laughed. Wika nito na parabang di ako normal dahil tumawa ko. I gave him a smile. Yes, sir. At dahil yun sa magandang binibining katabi ko ngayon. Wika ko at nilingon si Nancy na inirapan lamang ako. Mr. Tolentino laughed. Maswerte kayo sa isa't isa. Biglay wika pa nito nakapagpangiti sa akin ng malaki. Indeed, mukhang tama siya. Pero mukhang mas maswerte ako dahil katabi ko ngayon ang tayong babae na nakapagpatawa at nakapagpasaya sa akin ng wagas. Indeed, I am more than lucky to have Nancy as my wife. I just stared at her sleeping figure. Di ako makatulog at tatagpuan ko na lang ang sarili ko. Tinititigan ang magandang mukha ng asawa ko. Tinanggal ko yung mga hibla ng buhok na tumatabing sa mukha niya. I already got the island. Nagkapirmahan na din kami ni Mr. Tolentino kanina. Masaya ako, oo. Pero feeling ko mali ang ginawa ko. Kasi nagsinungaling kami. Bale, ako lang pala. Oo, at kasal kami ni Nancy pero isa lang deal yun. And now nagigilty ako. Kasi kahit sang anggulo mang tingnan, ginamit ko lang si Nancy para makuha ang gusto ko. Ginamit ko lang babae nagparamdam sa akin na masarap palang mabuhay. I sighed. I don't know kung ano itong nararamdaman ko. Basta may pinupukaw ang asawa kong pakiramdam na kahit kailan, di ko naramdaman noon. Binabago niyang Alexander na binuo ko mula sa maliit pa lang ako. I closed my eyes at niyakap siya. Ayoko muna mag-isip. Basta I will enjoy having my wife hanggang nandito pa siya. Pero I will make sure na mananatili siyang nandito lang sa akin. Mananatili siya kasi hindi ko siya pakakawalan. Depende na lang kung siya may gustong umalis. Nawala ang iniisip ko nang yakapin niya ako pabalik at isubsob pang lalong mukha niya sa may balikat ko. I smiled and I kissed her forehead. Nagsumiksik ako sa may leeg niya at hinigpitan ng yakap sa kanya. Sleep tight, sweetheart. Dream of me. Then I closed my eyes to sleep. Nagising ako na para may mga matang nakatitig. Umayos ako ng higat, nakita kong namumutlang mukha ng asawa ko. Agad ako napaupo at tinawakan ng mukha niya. Hey, namumutla ka. Are you okay? Nag-aana lang tanong ko. Napanunok to sabay sabing, may tao. Bulong nito kaya naman agad akong napatingin sa direksyon ng pintuan. Agad ng laki ang mata ko sa nakita. I wasn't able to finish what I'm going to say dahil pinutol niya nang sasabihin ko. Who's this beautiful young lady, big boy? Seryosong tanong nito. Napanunok ako. Mom? That's all I can say at pabulong pa. I am asking you, big boy, who's this beautiful lady in front of me? And why is she here? It's just 6 a.m. in the morning. Too early for you to have a visitor. Malumanay pero halatang curious na tanong ng magandang babae sa harapan namin. I heard how Alexander heaved a sigh. Then kinuha niya yung kamay ko na talaga namang ikinagulat ko. Mom? Nanlaki ang mga mata ko. Dagling napatingin sa taong nasa harap namin ngayon. Nakatingin sa magkahawak namin kamay ng anak pala niya. Nag-init bigla ang magkabilang pisngi ko. Mommy siya ni Alexander? Doon parang gusto ko nang lumubog. Halatang di nito alam na nagpakasal kami ng anak niya. Well, sino nga bang makakaalam? Gayong civil lang ang kasal ninyo. At taging witness nyo pa yung nagtatrabaho lang sa munisipyo kung saan kayo kinasal. Bulong ng isipan ko. What? It's just a straightforward question, Blake Alexander, I'm asking you. And I'm still waiting for your answer. Malamanay pa ring wika nito nang iimayos ng pagkakaupo at nagpalipat-lipat ang tingin sa aming dalawa ng anak niya. Nagtamang mata naming dalawa at doon ko nakita ang malaking pagkakahawig mula si Ma'am na Alex. Biglang napanunok ako at napayo ko. Pasimple ko rin kinukuha yung kamay ko mula sa pagkakahawak ni Alex pero mas lalong humigpit yung hawak niya sa kamay ko. Mas nahiya ako. Paano na to? Paano ko malaman niyang asawa kong anak niya?
Paano kung magalit siya? Lalo pat pinakasalan ng anak niya ang isang kagaya ko lamang. Hindi mayaman. Kailangan magtrabaho para mabuhay at makakain. Kailangan maging matatag para mabuhay. Walang-wala ako pagdating sa babae nakakasalamuhan nila sa mundong ginagalawan nila. Bigla na namang pumasok sa isip ko, ba't ba ako pumayag sa deal na to? Ngayon, puro takot at pagiging maliit lang tuloy ang naiisip ko. I am waiting, big boy. Napairap ako bigla kay Alex at nakita ko, napakamot to ng sarili niyang noo. Mom, he was cut off. Are you going to answer me or I am going to repeat my question para sa magandang dalagang to at siyang sumagot? Inipnawi ka nito at sandali akong binalingan ng tingin. Mom? Angal bigla ni Alex na kinataas ng kili ng mommy ko. Your choice. Wika ng ginang at nakita ko. Napapikit si Alex sandali. Mom, can we just talk about this? Nagulat ako at tumarap sa akin ng ginang. Seryoso akong tinitigan. Then I will repeat my question. Okay, fine. Napabaling ako kay Alex na bumuntong hininga. Nakita kong napatas ang gilid ng labi ng ginang na para bang sinusupi ng isang ngiti. Go then. Aamin ka rin pala, pinatagal mo pang bata ka. Manang-mana ka talaga sa daddy mong matigas ang ulo. Pailing-iling na wika pa nito. I saw how Alex lips parted na para bang aalma pa pero hindi naman nagsalita. So, nakataas ang kilay na wika ng mommy nito. Tinaas ni Alex ang nagkahawak naming kamay sabay-sabi ng, kasal na ako, Mom, and she's Nancy Carmela Cardozo Monica, my wife. Nanlaki ang mata ko. Nagling napatingin sa mommy niya. Bigla ay kinabahan ako. Paano kung tanungin niya ako tungkol sa negosyo ng pamilya ko? Paano kung tanungin niya ako tungkol sa mama at papa ko? Paano ko ipapaliwanag na ampon lang ako? Nainampun lang ako kaya ako nagkaroon ng matatawag na magulang, ngunit ngayon wala na rin. Paano kung tanungin niya ako ng lahat ng wala ako? Paano kung ma-reject ako? Shocks! Di ko alam kung bakit bigla ako natakot na baka ipagtabuyan niya ako at sabing layuan ko ng anak niya. Hindi ko yata kakayanin yun. Tinignan ko to at nakita kong napailing ito. Nakinig ako. Literal dahil natatakot na talaga ako. You don't look surprised, Mom. Wika ni Alexander Ket. Napalingon ako sa kanya. Tinignan din niya ako nang bigyan na magaang halik sa noo at ginitian matapos. Nanlambot ako dahil doon, pero mas nanaig pa rin yung takot ko. Sino pa ba ang magugulat, anak? Naabutan kitang may kayakap sa kamang baba na kahit kailan di pa nangyari kundi ngayon lang. At ngayong kinakausap kita, hindi ka makasagot agad. Then, nung hinawakan mo yung kamay niya, I already saw your wedding ring at parehas pa kayo may suot. Then, he raised an eyebrow. So, tell me, sino bang magugulat? Wika nito. Alex, I guess. Wika ni Alex na kinangiti ng ginang. Isa pang batang yon. Saan ba kayo nagsususuot at di na namin kayo mahagilap, ha? Baka pag nakita kong batang yon, kasal na rin. Biro nitong nakangiti. Biglay napatingin to sa akin dahilan para humigpit ang yakap ko sa kamay ni Alex. Dagli din ako napaiwas ang tingin. Nakita ko sa gilid ng mga mata kong tumayo ito at lumapit sa amin. Mas kinabahan ako. Ilang segundo lang huminto to sa tapat namin at wala ako nagawa, kundi salubungin din ang mga mata nito at tumayo. Binitiwan ni Alex yung kamay ko at tipid akong nitian sa ginang. Sa harap ko, good morning po, ma'am. Magalang na wika ako na nakapagpataas ng kilay niya. Mas kinabahan ako. Rejected na ba agad ako? What's your name again, Iha? She asked me. Lumunok ako bago sumagot. Nancy Carmela Cardoso. Then I looked at Alexander na may ngiting sinusupil sa mga labi. Montenegro po. Halos bulong na lang yon na lumabas sa labi ko. Nilahad ng gilang ang kamay niya sa akin. Nice to meet you, Iha. I'm Bella Montenegro, Alexander's mother. Wika nito. Agad ko naman kinuha ang kamay nito para makipag-handshake, pero nagulat na lang ako na higitin ako nito at yakapin. Natigilan ako pero kalaunan niyakap din ito. Di ko alam pero habang yakap niya ako, feeling ko at home ako. Nakakagaan ang pakiramdam. Ganito pala ang pakiramdam na mayakap ng isang ina. Lumayo na to sa akin at binigyan ako ng sincere ng ngiti. Nakita ko rin ang pag-stop ng mga mata nito sa tuwa. Welcome to the family, Iha. And please do call me mommy or mama because you're also my daughter now. Nakangiting wika nito na muntik nang makapagpaiyak sa akin. I smiled. Thank you, mommy. Nakita ko ang paglawak ng ngiti nito at tinanguan ako. Thank you, Iha, for making my cold Alexander happy. She whispered at muli akong niyakap. And again, I feel home and secured. Hello, baby? Napalingon kami ni Alex kay Mommy Bella na magsalita ito. Hawak ito ngayon ng cellphone na naka-loudspeaker pa.
Nandito kami ngayon sa kusina at kasalukuyang kumakain. Baby, where are you? Pagising ko wala ka sa tabi ko. Wika na nasa kabilang linya na halata ang pag-aalala sa boses. Narinig ko naman mahinang pagtawa ni Mommy. Nilayasan na kita, Montenegro. Nabubisit kasi ako sa'yo. Papadala ko na rin yung annulment papers natin para mapirmahan mo na. Nakangising wika nito na nakapagpasinghap sa akin at nakapagpailing kay Alex. Nakarinig kami na nagabog sa kabilang linya. Damn it! Wika na nasa kabilang linya. Baby, hindi na magandang biro yan. Nasaan ka at susunduin na kita? Come on, sweetheart, hindi na ako natutuwa. At hindi tayo maghihiwalay. Sa akin ka lang, baby. Sa akin lang. Possessive na wika na nasa kabilang linya na mas ikinatawa ni Mommy. Possessive as ever, Montenegro? Nagniningning sa saya ang matang wika nito. Of course, kung yun lang paraan para hindi ka maagaw ng iba, Mrs. Montenegro. Seryosong boses na wika na nasa kabilang linya. Hindi ko alam pero kinikilig ako sa kanila. Nandito ako sa bahay ni Alexander. Sunduin mo ako at nang makilala mo na rin ang asawa ng anak mo. Wika nito na kinapanlaki ng mata ko. Si Alexander naman napailing na lang. Asawa? Ni Alexander? Gulat na wika na nasa kabilang linya. Aha, ang galing diba? Hindi man lang natin alam na nagpakasal na pala siya. Manang-mana talaga sa iyong anak mo. Pareho kayong matigas ang ulo. Wika ko na kinatawa naman na nasa kabilang linya. Well, okay lang. Mahal mo naman kami. Natatawang wika nito na kinailing ni Mommy. By the way, sweetheart, pakisabi sa daughter-in-law natin na welcome sa ating pamilya. Tell her that I'll be there later. I'm excited to know kung sinong nagbihag sa batong puso ng anak ko. Natatawang wika nito na kinaangalan ni Alex na nakapagpatawa kay Mommy B. Dad, himutok pa ni Alex. Loudspeaker, ha? Wika na nasa kabilang linya at mahinang tumawa ulit. Hi there, daughter-in-law. I'm Ed Montenegro, Alexander's father. I'll meet you later. Wika nito. Nauutal na sumagot ako. Okay po, sir. Oh, call me dad or papa. You're a family too. Pagputol itong nakapagpakabog sa dibdib ko. Welcome na agad ako sa pamilya ng asawa ko. Sige po, dad. Ingat po. Naiilang na sabi ko rito. Thank you. Game pa rin sagot nito at tinawag pa ang pangalan ni Mommy B. O sige na, punta ka na dito, baby. Keep safe, Montenegro. I love you. Malambing na wika na ni Mommy B. Okay, Mrs. Montenegro, I'll be there in less than 30 minutes. I love you more. Then they both hang up. Nakita ko ang pangiti ni Mommy B at ang kasiyahan sa mga mata niya at doon ipinagdasal ko na sana umabot din kami ni Alex sa ganon. Yung tipong tatanda pero mas lalo pang mamahalin ng isa't isa. Gusto ko umabot kami sa ganon. Pero alam kong imposible yon dahil deal lang ang meron kami. Deal na matatapos pagkaraan ng 1 taon. Are you done? Tanong ko kay Nicole na ngayon nakaharap pa sa salamin. Sasama na kasi siya sa office dahil ngayon siya mag-i-start bilang secretary ko. Almost done. Sandali na lang. Wika nito at inayos ang lipstick sa mga labi. Nilapitan ko naman siya at sinipat ang kanyang mukha. Beautiful of course. Light makeup. Pero napakulot ang noo ko na makitang masyado mapula ang labi niya. Tumayo na siya at nagtama ang mga tanamin. Inayos niyang necktie ko at nilitian ako. I'm done. Tara na? Tanong niya pero hindi ako kumibo. Napakunot ang noo niya. What's with the face, Montenegro? Takang tanong niya. Tinitigan ko ang mga labi niya. Your lips, masyadong mapula, bawasan mo. Wika ko pero sinimangutan niya lamang ako. Ayoko. Wika pa nito at agad akong tinalikuran. Nagdiretso siya sa kama. Kinuha yung bag niya. Akma na siyang lalabas nang higitin ko yung braso niya. Sabay higit sa bewang niya. Ano? Nakataas ang kilay na wika pa nito. I said bawasan mo. Giit ko. She rolled her eyes on me at pilit akong ramdam kung inis na siya. Ayoko. Ako, Montenegro, gumusasa rin ha. Kung ayaw mo. Pinutol ko ang sasabihin niya sa pamamagitan ng halik. Ramdam kong nagulat siya at pumalag pero mas lalo ko lang siyang hinigit palapit. I kissed her passionately and she eventually kissed me back. Tumagal yun ng ilang minuto at parehas kaming hinihingal lang matapos. There, done. I told her and I kissed her forehead. I will give you a minute to fix yourself, sweetheart. Especially your lips. Then I winked at her. Nanlaki ang mata niya sabay sa paktakbo papunta ng salamin. Agad naman akong lumabas ng kwarto. At wala pang 1 minuto narinig ko na ang tingin niya. Walang hiya ka talaga, Montenegro. Sinira mo yung lipstick ko. Natawa na lamang ako. Ang gandang umaga para simulan. What? Tanong ko ni kinasimangot ng asawa ko.
Papunta na kami sa office. Shut up, Montenegro. Manahimik ka. Nabubwisit na rin ako sa'yo. Wika nito na kinatawa ko lamang. She just gave me a death glare. Then, hinampas niya yung braso ko. Natatawa ko na lang inili yung braso ko at ipinasok na sa parking lot ng company yung sasakyan. Wala siyang pagtigil sa paghampas sa akin. Hanggang sa ihinto ko na yung sasakyan, sa parking at natawa ko pa siyang nalingon. Gago? Brutal na mura nito sa akin. Pero sa halip na mainis, mas lalo pa ako natawa na nagpapula sa mga pisngi niya at mas lalo pa akong paghahampasin. Enough! I said habang tumatawa pa rin. Tinignan niya ako na masama at nakasimangot na tinalikuran ako. Binuksan niya ang pintuan. Dire-diretsang lumabas ng sasakyan. Natatawang napapailing na ako. Nagad ko naman siyang sinundan. Mabilis ang paglalakad ko habang nakangiti. Alam kong para akong timang pero anong pakialam nila? Basta masaya ako. Nakita ko pa mga empleyado kong nadadaan na halos nakanganga sa hindi ko malamang dahilan. Pero, ginitian ko na lamang iyon. Basta masaya ako. Masaya ako. Hey! Malumanay na wika ako nang abutan kong tinutopa kong asawa. What? Galit na wika nito nung iharap ko siya sa akin. Matalim na rin ang mata niyang nakatitig sa akin. I cannot help but to smile again. She gave me a death glare at inirapan ako. I did not let her finish what she's going to say because my lips automatically landed on hers. Ikaw, Montenegro, kung wala kang magagawing matino, I felt her stiff at kasabay na ng mga bulungan sa paligid. But the hell I care. I want to mark my wife in front of every man who's looking at her earlier, and I just really want to taste her lips again, so I did. I kissed her. Marahan niya akong itinulak at kahit ayoko wala ako nagawa. I looked at her face and I saw her blushing. Then hinampas niyang muli yung braso ko. Lumalandi ka na naman. Hindi mo ba talaga mapipigilan ang sakit mong yan? She asked me bluntly. Di ko alam pero sa halip mainis, natawa ko na malakas and take note. Nasa harap pa ako ng mga empleyado ko. Nilapit ko yung mukha ko sa kanya at nakita ko naman ang pag-atras niya. I held her waist then wala siyang nagawa kundi titigan din ako. I can't, sweetheart. Kung sakit man ang pagiging malandi, then so be it. Kasi ikaw lang naman ang lalandiin ko. Then I winked at her. Her lips parted at takmang magsasalita when I kissed her again. A smack one. Bakit ba halik ka ng halik? I kissed her again. She gave me a death glare. Montenegro, tigilan mo ko. Again, I gave her a smack. Tigilan mo ko, nabubwisit na ako sa'yo. Nagiinit ang mukhang wika niya, but I just smirked. I leaned forward to kiss her again nang ipilig niya ang mukha niya kaya sa leeg niya naglanding ang labi ko. I smirked and I kissed and bit her neck. Narinig ko pang malakas sa pagsinghap niya at nilayo ako sa kanya. Montenegro, kalandi naman kasi. Inis pero mahinang wika niya at nagpapadyak pa na muli kong kinatawa. Damn, nababaliw na yata ako. Bitiw na kasi. Ang dami na nakatingin no. Pinag-uusapan na tayo, hindi ka ba nahihiya? Wika niya na ikinalingon ko sa paligid. And she is indeed right. Halos lahat ng empleyado ko tulala. Nakanganga at nakangiting nakatingin sa amin. Si Sir nakangiti. Si Sir tumatawa, magugunong na ba ang mundo? He looked so happy. Sino yung pretty girl na kasama ni boss? Hindi siya pamilyar ang sweet ni Sir. Kainggit si girl na kailang halik na. God, who is she? Bakit siya inahalikan ni Sir? At sa public place, what's happening? Ilan lang sa mga narinig ko pero muling umiti lang ako at muling tinignan ng asawa ko. Ayokong bumitiw, sweetheart, at hindi ako bibitiw. Then I looked at her. Nakita kong dagli siyang natigilan at may kung anong emosyon na dumaan sa mga mata niya. I caressed her face and smiled. Tsaka bakit ako mahihiya ko, ikaw naman ang lalandi ko? Then I grinned at her playfully. She blushed at mahina akong hinampas sa dibdib. I just smiled at her. Ano ba tong pakiramdam na to lalagi ko nararamdaman kapag nasa malapit lamang siya? I kissed her forehead, then her eyes, her nose, then her lips. When I looked at her, I saw another emotion on her eyes na hindi ko mabigyang pangalan. I smiled at her and she smiled too. Then hirap ko siya sa mga empleyado kung kanina pa kami pinapanood. Morning everyone. I catched everyone's attention. I want to introduce to all of you this beautiful lady beside me. Then saglit kong tinignan ng asawa kong nanlaki saglit ang mga mata. Pinisil ko yung kamay niyang hawak ko. Then nakangiti akong muling humarap sa mga empleyado ko. Meet Mrs. Nancy Carmela Montenegro. Then tinaas ko yung kamay ng magkahawak kung saan nandoon yung wedding ring namin. My wife. Mas tumakas pang bulungan pero maraming pumapalakpak at ngumiti ng may pagbati.
Nilingon kong asawa ko at nakita kong may tumulong luha sa mga mata niya. I wiped it off. Hinampas naman niya ako sa dibdib na ikinangiti ko. You are so sweet. Nakakainis ka na. Pa-fall ka. She even said it even made me laugh. I wrapped her on my arms and possessively held her tightly. Nilingon namin ang empleyado ko at my wife is mine. I don't share what's mine, so better distance yourselves, boys, kasi hindi nyo gugustuhin kalabanin ako. I threatened na kinatango naman ng lang lahat at kinakiliti ng ilang babae sa lobby niyon. Back to work. Wika ko na. Nakatanggap naman ako ng kurot sa tagiliran pero nakangiti ko pa rin binalingan ng may sala. Hinila ko na siya sa taas kung nasa na opisina ko at pagpasok namin sa loob, agad ko siyang isinandal sa likod ng pintuan at barahang hinalikan. Damn! I can't get enough with my wife.